Kaya ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa paglalakbay sa buhay ni Abraham dito. Nasa ikapitong pwesto na tayo ng buhay niya, ang Hebron. Tandaan, si Abraham ay lumipat sa 10 iba't ibang lokasyon sa buong buhay niya. Ang ikapitong lugar na kanyang tinirhan ay ang Hebron. Bumalik talaga siya sa Hebron sa huli. Ang ikasampo pwesto rin sa huling pwesto. Kaya, ang mahalagang nangyari rito sa Hebron ay ang pagpapakita ng Diyos kay Abraham sa anyong tao, ha? Iyan ay tinatawag na theophany. Iyan ay isang magarbong salita na maari mong gamiton sa isang cocktail party. Alam niyo ba kung ano ang theophany? Malamang hindi nila alam, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapakita ng hayagan, okay? Kaya noong panahon ng lumang tipan, bago dumating si Jesus sa mundong ito, ang Diyos, sa katunayan, ay ilang beses kaanang naparito sa mundong ito at lumitaw sa maraming nakikitang anyo, maging sa anyong tao. At nangyari ito rito sa Genesis, Kabanata 18. Kaya bakit direktang dumating ang Diyos ng ganito kay Abraham? May dahilan naman siguro, di ba? Siya ay naparito upang gawin ang tatlong bagay. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay ang muling kumpirmahin o muling pagtibayon o ano paman ang maaaring kahulugan ng salita, ang kapanganakan ni Isaac. Kaya gisaad man sa Dios nga matawo si Isaac, di ba? Niadtong panahona, 99 anyos na si Abraham. Matawo si Isaac sa sunod tuig. Busa, miyanhi ang Dios aron pamatud-an kini pag-usab. Sa huling pagkakataon, sabi ng Diyos, at sa pagkakataon ito ay naging napaka-espesipiko niya. Kung titingnan mo ang tekstong Hebreo, ito ay napaka-spesifiko. Sinabi niya sa amin ang eksaktong petsa. Kaya ang teksto ay Genesis Kabanata 18, talata 10 at talata 14. Dito, sinabi ng Diyos, sa takdang panahon, sa susunod na taon, sa panahon ng buhay, magkakaanak si Sarah ni isang lalaki. Kaya ang ekspresyong Hebreo, mayroong dalawang ekspresyon dito. Ethaya, which literal na nangangahulugan panahon ng buhay. At pagkatapos, sa takdang oras sa Hebreo ay moed na nangangahulugang isang relihiyosong kapistahan. Kaya ang panahon ng buhay ay tagsibol. Okay, kung panahon, tagsibol ang tinutukoy niyan. Kaya ang sinasabi ng Diyos ay sa piging ng tagsibol, sa susunod na taon, ipanganak ni Sarah si Isaac. Okay, ano nga ba ang piging ng tagsibol? Kung isa kang Hudyo noon, alam mo kung ano ang eksaktong ibig niyang sabon. Paskuhan na, may tatlong pangunahing kapistahan sa Israel. Ang Paskwa ay nangyayari sa tagsibol. Ang kapistahan ng pag-ani ay nangyayari sa tag-araw na siyang susunod na linggo para sa atin. At pagkatapos sa taglagas, nariyan ang kapistahan ng mga kubol o kapistahan ng mga tabernakulo. Kaya nang sinabi ng Diyos sa ista ng tagsibol, sunod tuig, manganak og lalaki si Sarah. Masabtan unta ni Abraham ang kahulugan ni ini. Natawo si Isaac sa adlaw sa Paskwa. Importante kaayo kini. Dahil ang Paskwa ay ang napakahalagang kaganapan. Napakahalagang mga bagay ang nangyari sa Paskwa sa buong kasaysayan. Ano ang nangyari sa pinakaunang Paskwa? Pinalaya na ang Israel, hindi ba? Tandaan, ang Israel ay namuhay bilang mga alipin sa Ehipto at ipinadala og napong salot. Ang huling salot ay kung saan ang Diyos ay naglakbay sa buong Ehipto at pinatay ang lahat ng panganay na anak na lalaki ng tao at hayop sa lahat ng bagay. Tama ba? Maliban sa mga sambahayang may dugo ng kordero ng Paskwa sa hamba ng tinto. Tama ba? Yun ang pinakaunang Paskwa. Kaya sa pinakaunang Paskwa na iyon, pinalaya ang bansang Israel. Umaari pa nga natin sabihin na sila ay ipinanganak. Ipinanganak muli, tama ba? Muling isinilang bilang isang bansa. Kaya ang Paskwa ay ang araw ng kapanganakan ng Israel. Pagkatapos niyan,
Kung mas huli pa tayo sa panahon ng bagong tipan, ang susunod na mahalagang Paskwa ay naganap noong 29. Tama ba? Nang mamatay si Jesus sa krus noong araw ng Paskwa. Namatay si Jesus sa krus noong araw ng Paskwa. Nagkataon namang Biyernes noon, di ba? Kaya tinatawag natin itong Biyernes Santo. Ngunit ang araw na iyon, ayon sa kapistahan ng mga Hudyo, ito ay araw ng Paskwa. Kaya namatay si Jesus bilang ating kordero ng Paskwa. Kaya tulad ng mga Israelita, kung ilalagay nila ang dugo ng kordero sa hamba ng kanilang pintuan, ang kanilang sambahayan ay maliligtas mula sa kamatayan. Tama ba? Naligtas ang kanilang pangangay. Ganon din, kung ilalapat natin ang dugo ni Kristo sa ating mga puso ngayon, nangangahulugan ito na palalayain tayo ng Diyos mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya ang pinakaunang Paskwa ay ang kapanganakan. Petsang Israel, pagkatapos ay ang Paskwa na ito noong 29 AD ay ang pagsilang ng simbahan. Tayo ay isinilang sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, ang ating kordero ng Paskwa, tama ba? At lahat ng ito ay ipinahiwatig ng kapanganakan ni Isaac. Ipinanganak si Isaac bago pa man ang pinakaunang Paskwa, tama ba? Ngunit siya ay ipinanganak sa panahon ng kapistahan na iyon, kaya ang kapanganakan ni Isaac ay nadalarawan sa kapanganakan ng Israel. Dahil ninuno nila si Isaac, di ba? Ang kanyang kapanganakan ay naglalarawan sa pagsilang ng simbahan. At sa huli, ngayon para sa atin, ang kapanganakan ni Isaac ay naglalarawan ang kapanganakan ni Kristo sa ating mga puso. Sa mga huling araw, okay? Kailangan nating ipangana si Kristo sa atin. Iyang ang pangunahing layunin ng atong buhay pananampalataya rito, hindi ba? Si Isaac ang ipinangakong binhi, ang ipinangakong anak. Nangako ang Diyos. Kaya sino ang anak na ipinangako para sa atin? Si Kristo ay nasa atin. Tama ba? Hindi si Kristo roon. Dahil si Kristo roon ay walang kinalaman sa atin. Dapat si Kristo ang nasa atin. Kailangan natong ipanganak si Kristo sa atin. At ipinapangako iyan ng Diyos. Mangyayari ito. Kailangan natin itong hintayin. Kailangan nating ipagdasal iyan. Kaya sa Galatia 1.15, sinabi ni Pablo, Galatia Kabanata 1, mga talata 15 hanggang 16, ganito ang sinasabi. Ngunit nang malugod ang Diyos na siyang nadbukod sa akon mula pa sa sinapupunan ng aking ina at tumawag sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin, ipinahayag ng Diyos ang kanyang anak na si Heso Kristo sa pamamagitan ni Pablo. Kaya nang makilala ni Pablo si Kristo sa daan patungong Damasko, siya si Saulo, tama ba? At saka niya binago ang pangalan niya. Siya ay isa siyang ganap na bagong tao, hindi ba? Naging si Apostol Padyo. At sinasabi niya na ang pangyayaring iyon ay parang si Kristo ay ipinanganak sa kanya. Kaya ibang-iba na ang naging pagkatao ni Paul, di ba? Naroon siya nung binabato si Esteban hanggang mamatay. Hawak niya ang damit ng mga taong bumabato sa kanya, di ba? At hinihimok niya siya. Ingon siya, oh, buhata, pataya siya. Iyan si Saul. Pero pagkatapos niyang makilala si Kristo, siya ay lubos na nagbago, hindi ba? Siya ay naging si Paul na isusugal ang sarili nilang buhay para ipangaral ang ebanghelyo hanggang sa mga dulong ng mundo. Tama ba? Kaya sinasabi niya, si Kristo ay ipinanganak sa kanya. Tama ba? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang anak kay Pablo. At pagkatapos noon, sa Galatia chapter 4 verse 19, sinabi ito ni Pablo sa simbahan sa Galatia. Sabi niya, mga anak ko, na muli kong dinaramdam sa panganganak hanggang sa si Kristo ay mahubog sa inyo. Na yun, sinasabi ni Pablo, ako'y nanganganak na parang isang inang nanganganak. Siya ay nanganganak, sinisikap na maipakita ang anyo ni Kristo sa simbahan sa Galacia. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin nito hanggang sa pumunta ako sa New York at sinimulan ang ministeryo. Ngayon, parang alam ko na ang ibig sabihin noon, di ba? Parang nanganganak ako, pero walang lumabas. Pasensya na, hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Pero ang naisabot sabihin ni Pablo ay nagsusumikap siyang hubugin si Kristo sa mga miyembro ng simbahan.
At iyan ang ipinanganganak ni Kristo para sa aton ngayon, para sa bawat isa sa aton. At idinadalangin ko iyan na si Kristo ay mahayag sa inyong lahat ng paisa-isa. Amen? Kaya nang mahulog si Adan, ang sumpa na ibinigay ng Diyos sa babae ay ito, na mas lalo kang sasakit kapag nanganak ka. Tama ba? Sakit sa panganganak. Yan ang sumpa ng pagbagsak para sa babae. Pero sa espiritual na aspeto, iyon ang ating naranasan. Masakit, hindi madaling ipanganak si Kristo sa atin, hindi ba? At iyan ang mga sakit ng panganganak na aming pinagdadaanan. Pero kailangan nating pagdaanan iyon dahil kapag isinilang na si Kristo, wala nang saysay ang sakit na iyon. Nakakalimutan mo ang lahat dahil sa labis na sayang. Kaya ito ang inaasahan natin. Kaya sa Galatia 2, versikulo 20, sinasabi ni Pablo ito, ako'y ipinako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya't dalangin ko na ito ang maging ating pagpapahayag ng pananampalataya ngayon. Anin? Kaya nga, dumating ang Diyos para sabihin sa kanya ang tungkol sa kapanganakan ni Isaac. Kaya ngayon, sinasabi niya sa atin, ipinapangako niya sa atin na si Kristo ay isisilang sa atin. Pangalawa, lumapit ang Diyos kay Abraham upang sabihin sa kanya kung bakit niya pinili si Abraham. Bakit pinili ng Diyos si Abraham? Bakit pinili ng Diyos si Abraham? Kung titingnan mo sa Genesis 18, versikulo 19, diretsong sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit kita pinili. Sinasabi sa versikulo 11, sapagkat pinili ko siya upang utusan niya ang kaniyang mga anak at ang kaniyang sambahayan pagkamatay niya na ingatan ang daan ng Panginoon sa paggawa ng katuwiran at kahatulan. Upang maisakatuparan ang Panginoon kay Abraham ang kaniyang sinalita tungkol sa kanya. Kaya sabi ng Diyos, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang mga inapo na sundin ang salita ng Diyos, upang ituro ang salita ng Diyos sa kanyang mga inapo, upang ang mga inapo ni Abraham ay pagpalain. Iyan ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos si Abraham. Kaya sa Isaiah 41, mga bersikulo 8 hanggang 10, sabi ng Diyos, pinili kita, sasamahan kita, tutulungan kita, at hawakan kita sa aking matuwid na kanang kamay dahil ikaw ay inapo ni Abraham. Tama, iyan ang sinasabi ng Diyos dito. Si Abraham, aniya, ay aking kaibigan. Kaya kayo ang kanyang mga spiritual na inapo. Kaya kahit hindi ka kasing buti ni Abraham ngayon, tutulungan pa rin kita dahil inapo ka niya. Tama, iyan ang sabi ng Diyos. Busa, si Abraham ang tinubdan sa panalangin sa tanang mituo, bisan kun ang atong pagtuo dili saman yana. Kung kita mituo kang Kristo, kita kang Abraham, iyang kaliwat kita. Busa gipanalanginan kita uban kanya, nadawat nato ang samang panalangin. At pagkatapos, pangatlo, nagpakita ang Diyos kay Abraham para ibunyag ang sikreto tungkol sa paghatol sa Sodoma. Okay, naparito ang Diyos upang ihayag ang sikreto tungkol sa paghatol sa Sodoma. Kung titingnan mo ang Genesis, Kabanata 18, mga bersikulo 16 at 17. Kaya ang Diyos at ang dalawang anghel na sumama sa kanya ay patungo sa Sodoma. Tama ba? Pinapaalis na siya ni Abraham. At pagkatapos, sa talata 17, ito ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ingon ang Biblia nga si Abraham higala sa Dios, di ba? Siya lang ang bugtong tawo nga gihatagan ni ana nga dungog. Ang mga higala magpaambitay og sikreto, di ba? Masulti nimo ang imong pinakanyit-nyit na sikreto sa ila.
Pero ayaw kamos pagsalig sa mga tao. Ayaw jud og kumpiyansa. Kay human sa 5 o 10 ka tuig, basin din na nimo sila kaila o hain na sila. Pero uban sa Dios, masaligan nimo siya ug nahibalo ang Dios kinsay iyang kasaligan. At kay Abraham, isiniwalat niya ang kanyang lihim. Wawasakin ng Diyos ang Sodoma at Gomora at husgahan ninyo ito. Ngunit sinabi na ito ng Diyos kay Abraham noon pa man. Kaya bakit mahalaga ito para sa atin? Dahil ang paghuhukom sa Sodoma at Gomora ay isang paglalarawan ng paghuhukom na darating sa mundo sa huling panahon. Kaya sa madaling salita, bilang mga inapo ni Abraham, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong malaman ito ng maaga upang tayo'y maging handa. Tama ba? At hindi lamang iyon, si Lot na naninirahan sa Sodoma, ayon sa Biblia, ay naligtas dahil kay Abraham. Iniligtas ng Diyos ang marami dahil kay Abraham. Kaya bakit sa tingin mo sinasabi ng Diyos kay Abraham ang tungkol sa paghatol sa Sodoma dito? Ito ay daan maraming nasa isip ang Diyos. At sinasabi niya kay Abraham upang manalangin si Abraham para sa kanya, upang mailigtas siya sa Diyos. Nang marinig ni Abraham ang tungkol sa paghatol sa Sodoma, agad niyang naisip ang kaniyang pamangkin na si Lot. Tama ba? At nagsimula siyang manalangin sa Diyos. Tingnan natin ang paghatol sa Sodoma. Ilan sa mga katangian ng paghatol na ito? Anong klaseng paghatol yun? Una sa lahat, ito ay isang paghuhukom kung saan ang Diyos mismo ay bumaba. Ang Diyos mismo ay bumaba upang tingnan kung totoo ang kanyang narinig. Iyan ang sinasabi sa mga bersikulo 20 at 21, hindi ba? Sinasabi sa Genesis 18:20 at 21 at sinabi ng Panginoon, ang daing ng Sodoma at Gomora ay tunay na malakas at ang kanilang kasalanan ay totoong mabigat. Bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga nila ang ayon sa sigaw na dumating sa akin. At kung hindi, malalaman ko. Kaya't direktang bumaba ang Diyos upang tingnan kung totoo ang kanyang narinig. Ganito ba talaga sila kasama? At kung oo nga, husgahan niya sila, di ba? Ganito humahatol ang Diyos sa buong kasaysayan ng pagtubos, tama ba? Sa Genesis 11, talata 7, nang hatulan ng Diyos ang mga taong nagtatayo ng tore ng Babel, bumaba rin siya at pinang-alat niya sila sa pamamagitan ng paglito sa wika. Tama ba? Iyon ay sa Babel. Noong ang mga Israelita ay dinaranas ng paghihirap sa Ehipto, sa Exodo Kabanata 3, talata 8, sinasabi na ang Diyos ay bumaba upang makita ang paghihirap ng kanyang bayan, ang mga Israelita. Kaya sa huling panahon, mangyari rin ang parihong bagay. Bababa ang Diyos at hahatulan niya ang masasamang gawa at ang masasamang salita ng lahat ng tao sa mundong ito. Ang pagkakatulad sa pagitan ng Babel at Ehipto at Sodoma. Ayun ba, kung titingnan mo sa Pahayag 11 versikulo 8, sinasabi na ang Babylonia at Ehipto at Sodoma ang lugar kung saan ipinako sa krus si Kristo. Sinasabi nito na si Jesus ay ipinako sa krus sa Sodoma, sa Babylonia at sa Ehipto. Pero ayon sa kasaysayan, si Jesus ay ipinako sa krus sa Jerusalem. Tama ba? Kaya sa espiritual na aspeto, ang ibig sabihin nito ay ang mga lungsod na ito ay kumakatawan sa masamang mundo, ipinako ninyo si Jesus sa krus. Tama ba? At sa Pahayag Kabanata 1, versikulo 7, sinasabi, pagbabalik ni Kristo, makita siya ng lahat ng mga tumusok sa Kanya. Makita siya ng lahat ng tao sa mundo, maging ng mga tumusok sa Kanya. Ang mga tumusok kay Jesus ay namatay 2,000 taon na ang nakalipas, tama ba? Ang ibig sabihin niyan ay kahit na yon, may mga tao pa rin na nagpapako at tumutusok kay Jesus sa krus na yon. At sino ang mga taong ilon? Sinasabi sa Juan 8:37,
Ang mga taong hindi tumatanggap sa mga salita ni Jesus ang siyang nagtatangkang pumatay sa kanya. Kasi tingnan mo, sa John 1:1, sino si Jesus? Siya ang salita ng Diyos, hindi ba? Si Jesus ang salita ng Diyos. At sa 1:1:14, sinasabi na ang salita ay naging laman at nanirahan sa gitna natin. Kaya ang pagkakakilanlan ni Jesus ay ang salita ng Diyos. At kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, tinatanggap mo si Jesus sa loob mo, sa iyong puso. Pero kung hindi mo tinatanggap ang salita, ibig sabihin ay tinatanggihan mo si Jesus. At kapag tinatanggihan mo si Jesus, tinutusok mo siya, ipinapako mo siya sa krus, ipinapako mo siyang muli sa krus. Kaya sa mga huling araw, magkakaroon ng kawalan ng pananampalataya tulad ng nangyari sa buong kasaysayan. Iyan ang ipinopropesiya ng Biblia. At darating ang Diyos at hahatulan yan. Pangalawa, ang paghatol na ito, ang sanhi ng paghatol sa Sodoma ay ang sexual na imoralidad. Ang dahilan ng paghatol ay sexual na imoralidad. Sa Genesis usa 9:5, gitawag nila si Lot o giingan. Hay na mga lalaki nga miabot kanimo karong gabi una. Ipagawa sila kanamo aron mailhan namo sila. Kaya ang mga tao sa Sodoma ay labis na nagkasala at tiwali, kaya't nais nilang makipag-ugnayan sa dalawang enghel na isinugo ng Diyos. Kaya laganap ang sexual na imoralidad sa Sodoma at Gomora. Gaya na lamang ng nangyayari na yun sa buong mundo. Kaya naman, kontrobersyal na ang paksang ito nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Naniniwala akong ito ang unang pagkakataon ng homoseksualidad na lumitaw sa Biblia. Kaya ano ang masasabi natin tungkol dito? Marami. Pero isa lang ang masasabi ko. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang homoseksualidad ay isang kasalanan tulad ng pangangalunya na isang kasalanan. Sana ay magkasundo tayong lahat na ang pangangalunya ay isang kasalanan, hindi ba? Ano ang pangangaluna kapag ang isang may asawa ay may relasyon sa iba? Dahil sa kasal, nangangako ka na iisang tao lang ang mamahalin mo. Kaya ang pangangalunya ay isang kasalanan dahil ito ay isang pagtaksil sa tipang ito. At ang homoseksualidad ay pareho lang din. Ito ay isang pagtataksil sa tipan, ang natural na tipan sa kasal na ipinagkataob ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil sinabi ng Diyos, ang isang lalaki at isang babae ay dapat ikasal. Ang anumang bagay na bukod siyan ay hindi na ayon sa mga batas ng Diyos. Tama ba? Kaya paglabag sa batas na iyan. Kaya nakasalanan yan. Kung paanong ang pangangalunya ay isang kasalanan, ang homoseksualidad sa diwa na iyan ay isang kasalanan dahil nilabag mo ang mga batas ng Diyos. Tama ba? Kaya hayaan na lang natin yan doon ha. Pero isa itong kasalanan at iyan ang isa sa mga sanhi ng paghatol na dumating sa Sodoma at Gomora. Kung titingnan mo sa 2 Pedro 2, mga bersikulo 7 at 8, sinasabi nito, ang mga taong iyon ay pinahihirapan araw at gabi dahil sa mga kasamaang ginagawa ng mga taong ito rito sa Sodoma at Gomora. Sa paghunahuna sa Sodoma o Gomora, mapahinumduman kita sa atong kalibutan karon. Kaya dapat nitong ipaalala sa atin na talagang papalapit na tayo sa mga huling araw na kailangan talaga nating maging handa sa paghuhukom. Kailangan nating maging handa. At pagkatapos, panghuli, pangatlo, ang paghuhukom na ito ay isang pagbabala ng paghuhukom sa mga huling panahon. Okay? Ang paghuhukom sa Sodoma at Gomora ay isang paglalarawan ng paghuhukom na darating sa mga huling araw.
Ano ang ilan sa mga katangian ng mga taong nakarinig ng salitang ito? Pakibasa ang Genesis, Kabanata 11, talata 14 at tingnan natin kung paano sila tumugon sa sinabi ni Lot. Genesis 19, versikulo 14. Ingon sa Genesis usa 9, usa 4, migawa si Lot ug giingnan ang iyang mga pamanhunon, bangon ug gawas ni ining dapit kay laglagon sa Ginoo ang siyudad. Ngunit sa kanyang mga manugang ay nagkunwari siyang nagbibiro. Ano ang ibig sabihin niyan? Narinig ng dalawang manungang na lalaki ang sinabi ni Lot at pinagtawanan nila siya. Hindi ka naman siguro seryoso, di ba? Tinanggap nila ito bilang isang biro. Itinuring nilang biro ang babala ni Lot tungkol sa paghuhukom. At alam mo, nangyayari rin ito ngayon, di ba? Kapag ang mga Kristiyano ay lumalabas sa mundo at nangangaral ng Ebanghelyo at nagbabala sa kanila tungkol sa darating na paghuhukom, hindi ba't pinagtatawanan kayo ng ilang tao tungkol dyan? Hindi ako pwedeng magseryoso. Naniniwala ka ba talaga diyan? Sabi nila, di ba, maging ang mga manugang ni Lot na nakatakdang ikasal sa kaniyang mga anak na babae ay pinagtawanan din nila siya. Kaya hindi sila sumama sa kanya. Kaya't may pagkakataong maligtas ang dalawang manugang na ito at sa kanyang asawa, ang asawa ni Lot, at sa marami pang ibang tao. Sigurado akong naglibot si Lot at nagkwento sa marami sa kanyang mga kababayan, tama ba? Hindi mo ba akalain na sasabihin niya ito sa pamilya ng mga manugang niya, sa mga magulang nila, at sa mga biyenan niya, di ba? Pero hindi sinasabi ang Biblia na sila ay nagmula sa Sodoma, tama ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Pinagtawanan nila ito. Iyan ang reaksyon ng mundo man doon. Kaya sinasabi ito sa Mateo 22, versikulo 14, sapagkat marami ang tinatawag. Maraming tao ang tinawag ni Lot. Uy, paparating na ang paghuhukom, kaya kailangan mo nang umalis. Mag-impake ka na mayon din. Tinawagan ni Lot ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Nagpadala ng text sa lahat. Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang napili. Tatlo lang ang lumabas, di ba? Apat nga, pero may isa namang namatay sa gitna, di ba? Kaya tatlong tao lamang ang naligtas. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti lamang ang napili. At ipinapakita nito sa atin kung ano ang mangyayari sa huli. 3 beses. Ang paanyaya na tanggapin si Kristo at iwasan ang paghatol ay naipalaganap na sa buong mundo. Marami ng tinawag, pero ilan lang ang nandito ngayon, di ba? Pareho ram. At alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Natatandaan niyo ba ang asawa ni Lot? Sinabi ni Jesus sa Lucas 17:32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Iyan ang mga salita ni Jesus. Ano ang nangyari sa asawa nila? Sumama siya sa kanila, pero binalaan sila ng mga anghel, di ba? Huwag kang lumingon dahil mamatay ka rin naman. Kaya naisip mo ba na tumakbo ka, nandito ang asawa mo, at siya'y naging haliging asin at nadurog? Narinig mo naman, di ba? Malamang makikita mo ito ng peripheral. Ayaw mo bang limingon sa nakaraan, di ba? Limingon ka, pero hindi niya ginawa, di ba? Ibig sabihin niyan ay naligtas siya, kaya nga siya naligtas. Naisip mo ba yun? Tumatakbo ka at ramdam mo ang pagkahuli ng taong ito. Natural lang naman sa atin ang gustong lumingon sa nakaraan, di ba? Ngunit, hindi lumingon si Lot. Gibuhat to sa asawa ni Lot, di ba? Sa Genesis 19:26, giingon nga nilingi iyang asawa sa luyo ug nahimo siyang haliging asin. Dahil nandoon pa rin ang puso niya. Noon pa rin sa Sodoma, ang bahay ko, ang sofa ko, ang TV ko. Binili ko lang ito noong nakaraang linggo. Dapat dinala ma. Kaya lumingon sa pabalik, di ba?
Ganito ang sinasabi sa Lucas Kabanata 9, versikulo 62. Datapo at sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at paglingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya kung nakapagdesisyon na tayo na maniwala kay Kristo at gumawa para sa Kanya, kailangan nating magpatuloy. Huwag kang limingon, sinasabi sa Hebreyo Kabanata 12, versikulo 1 at 2. Kaya nga, yamang napapalibutan tayo ng napakaraming saksi, itabi naman natin ang bawat pasanin at ang kasalanang pumipigil sa atin. At ating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin na itinutuon ng ating mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagpasakdal ng pananampalataya. Kita nyo, kailangan lang nating ituon ang ating mga mata kay Jesus at magpatuloy sa unahan. Hindi makalinon. Kaya iyan ang katangian ng paghuhukom na naganap sa Sodoma. At ang dahilan kung bakit naligtas si Lot ay dahil nanalangin si Abraham para sa kanya. Kaya, panghuli, titingnan ko ang panalangin ni Abraham. Kailangan natin manalangin ng ganito kung gusto nating iligtas ang ating mga mahal sa buhay. Kaya paano nanalangin si Abraham? Una, mas napalapit siya sa Diyos habang siya ay nananalangin. Kaya kapag tayo'y nananalangin, mas nalalapit tayo sa Diyos, hindi mas lumalayo. Ang ating panalangin ay panahon ng paglapit sa Diyos, hindi ba? Sa Genesis 18:23, sinasabi nito, lumapit si Abraham o sinasabi ng ibang bersyon, lumapit si Abraham at nagsabi, tunay bang lilipulin mo ang mga matuwid kasama ng mga masama? Abraham, no? Nang sabihin sa kanya ng Diyos, oy, hatulan ko ang Sodoma. Nagulat si Abraham, di ba? Pero ang pamangkin kong si Lot ay nakatira doon. Kaya anong ginawa niya? Mas lalo siyang lumapit sa Diyos. Siguro para pigilan siya o kung ano pa man, di ba? Mas napalapit siya sa Diyos. Sa Mateo 26:30, nang ibigay ni Jesus ang kanyang huling panalangin sa Getsemani bago siya namatay sa cross, lumayo rin siya ng kaunti, mas lumapit sa Diyos upang manalangin sa Kanya. Kaya ang ating panalangin ay dapat na mas mapalapit sa Diyos. Dapat kang mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng banal na spirito. Pangalawa, ang panalangin ni Abraham ay isang panalangin na may kamalayan sa sarili. Kilalanin mo muna ang sarili mo bago ka manalangin. Sa Genesis 18, talata 27, ganito niya binubuksan ang kanyang panalangin sa Diyos. Sabi niya, ngayon, narito, ako'y nanghahas na makipag-usap sa Panginoon, bagamat ako nga, alabok at abo lamang. Sabi niya, ako'y alabok at abo lamang sa harap ng Diyos. Mulit nangahas akong makipag-usap sa iyo. Kahit si Socrates ay nagsabi, kilalanin mo ang iyong sarili, hindi ba? Kailangan natin kilalanin ang ating mga sarili. Kung tayo ay naliligaw tungkol sa kung sino tayo, ang ating panalangin sa Diyos ay hindi magiging tama. Natatandaan mo ba yung lalaking pariseo na nanalangin sa Lucas 18? Duha ka tawo misaka aron magampo, ang pariseyo ug ang mobuhis. Pagampo kini sa pariseyo. Mitindog siyag miingon, Dios, salamat nga dili ko sama sa uban, dili limbongan o dili makiangayon. Dili ko mananapaw, dili ko sama anang mubuhis, nagpuhas ako kaduha sa simana, naghatag ko og ikapulo sa nakong kinitaan. Napakamatuwid niya sa sarili habang nananalangin. Ang maniningil nga buwis ay matagal nang naroon. Dili siya makasulti. Dili siya makayahat sa langit. Gidukdok lang niya iyang dughan. Miingon siya, Ginoo, kaluyay ko nga makasasala. Sa bersikulo 14, matud ni Jesus, kining maniningil mipauli nga gipakamatarong kaysa. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay itaas. Kaya kailangan nating tunay na magpakumbaba sa harap ng Diyos kapag tayo ay nananalangin.
Sinasabi sa Santiago 4:6, ang Diyos ay tutol sa mga mayabang, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Sasagutin kang Diyos kung ikaw ay mayabang, ngunit bibigyan niya ng higit na biyaya ang mga mapagpakumbaba. Pangatlo, ang panalangin ni Abraham ay isang panalangin na humingi ng katarungan sa Diyos. Hindi niya hinangangad ang sarili niyang hustisya, ngunit hinahanap niya ang hustisya ng Diyos. Miingon siya, laglagon ba nimo ang matarong uban sa dawtan? Kung adunay kalim-an ka matarong, gun-ubon ba nimo ang Sodoma? O kung kapatan, katluan, kawahan o napulo? Sa Genesis 18:25, sinasabi niya, hindi ba hatulan ng hukom ng buong lupa ang katuwiran? Kaya ganito ang panalangin ni Abraham. Naghangad siya ng awa at habag batay sa katarungan ng Diyos. Kaya Diyos, ikaw ay isang makatarungang Diyos. Ito ang tamang bagay. Pero sana maawa ka sa pamangkin kong si Lot. Kung mayroon lamang 10 taong matuwid, ililigtas mo ba ang Sodoma? At sinabi ng Diyos, sige, kung mayroon lamang 10. At naisip ko, bakit 10? Di ba? Isa itong simbolikong numero. Ngunit isipin din ito. Naroon si Lot, ang asawa ni Lot, ang 2 anak na babae ni Lot. Apat yan. Alam mo na, may mga ang 2 anak na babae na iyon, di ba? Anim yan. At itong 2 manungang na lalaki, malamang may mga magulang 4, di ba? 10 tao yan. Kaya malamang iniisip ni Abraham, sige, malamang nangaral na si Lot ng ebanghelyo sa kaniyang mga biyenan. Kaya papaano, tama ba? Kaya magkakaroon no kahit 10 matuwid na tao roon. Ngunit tila hindi siya nag-ebanghelyo sa kanila o hindi nila ito tinanggap. Kaya wala pang 10 matuwid ang nasa Sodoma. Kaya ito ang uri ng panalangin na kailangan nating ipanalangin upang hanapon ang hustisya ng Diyos. Kaya ito ang isang panalangin. Ito ay ang pagsasaayos ng ating kalooban upang umangkop sa kalooban ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay nananalangin ng patalikod at pabaliktad. Gusto nating ibagay muli ang Diyos para sa atin, tama ba? Ngunit ang panalangin ay muling pagtutuon ng ating kalooban upang ito ay umayon sa kalooban ng Diyos. At iyan ang ginawa ni Abraham. At pagkatapos, sa wakas, ang numero 4. Ang panalangin ni Abraham ay isang walang humpay na panalangin. Ano iyon? Ito ay isang walang humpay na panalangin. Hindi siya sumuko hangga't hindi niya nakukuha ang sagot na gusto niya. Kaya nakikipagnegosasyon siya sa Diyos, tama ba? 50, matuwid, 40, 30, 20, sa wakas ay 10. Ito ang nasa isip niya. Okay, kung makakarating ako sa 10, iyan ang layunin ko, di ba? Kaya nang ubot siya sa 10, sabi niya, sige, alam ko na ang sagot ko, di ba? Sa Lucas 18, versikulo 1, itinuro sa aton ni Jesus kung paano manalangin. Niingon siya, naghatag siyag talinghaga aron ipakita nga kanunay silang magampo ug dili mawadan sa paglaom. Inigampo nimo ayaw kaluya, padayon hangtod makuha ang tubag. Gihatag niya kini bahin sa balo. Ang iyang kaso giatubang sa huwes kada buntag. Sa katapusan, gikapoy ang huwes. Ingon niya ni anang gabiyona, sige, ugma kon mo balik siya, tubagon ko na siya. Pero kung ganoon, hindi siya pumasok bukas, di ba? Kaya kung umalis siya, makuha sana niya ang sagot. Kaya hindi tayo dapat sumuko sa ating panalangin. Kaya sinasabi sa Lucas, Kabanata 18, mga bersikulo 7 at 8, dili ba ihatag sa Dios ang hustisya sa iyang mga pinili na nagsangpit kanya adlaw o gabi? Langayon ba niya sila? Sultihan ko kamo, ihatag niya dayon ang hustisya kanila. Gayunpaman, pagdating ng anak ng tao, makakatagpo kaya siyang pananampalataya sa lupa? Kaya't kapag ang kanyang bayan ay dumaing sa kanya araw at gabi, sasagutin sila ng Diyos. Kailangan nating manalangin ng walang humpay. Kaya sa wakas, tingnan naton ang isang talata. Pakibasa ang Lucas 11, mga bersikulo 8 taog 10.
Lucas 11, versikulo 8 hangtod 10. Magdungdan kita sa pagbasa sa Lucas, Kabanata 11, versikulo 8 hangtod 10. Anda na? Simulan. Sultan ko kamo, bisan dili siya mobangon tungod sa panaghigalay, tungod sa iyang pagpamugos, mobangon siya og ihatag ang gikinahanglan. Busa, pangayo o kamo, hatagan. Pangita o kamo, makakita. Panuktok o kamo, ablihan. Kay ang matag mangayo, makadawat. Ang mangita, makakita. Ug ang manutuktok, ablihan. Amen. Kita nyo, naghisgot si Jesus og talinghaga bahin sa katawo nga may bisita. Kay walay pagkaon, miadto siya sa iyang higala sa gabii, nanuktok og nangayo og tinapay. Bisan pa og suod mo, dili ka mo bangon kay natulog na ka, ingon pa, na anako sa higdaanan, dili ko mo bangon. Pero kung patuloy kanyang iniistorbo ng maraming oras, babangon ka rin naman dahil sa pagpupursige niya, di ba? Kasi nakakainis na talaga. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Inisin mo ng kaunti ang Diyos sa iyang panalangin. Kumatok sa pinto niya hanggang sasabihin niyang, tama na. Sasagutin kita. Unya, madawat ni mo kini. Hinaot magmakakano na yun ang atong pag-ampo sama kang Abraham. Pinaagi ni ini, luwason unta sa Dios ang atong mga minahal. Sama sa pagluwas sa Dios sa daghan tungod kang Abraham, di ba? Mao kini ang mahitabo. Sa ikalawang pagparito, dalawang bagay ang ating napag-usapan, ang kapanganakan ni Isaac at ang paghatol sa Sodoma. Tama ba? Sa ikalawang pagparito, ang kapanganakan ni Kristo sa mga puso ng kaniyang mga tunay na banal. At ato pangalawa, ang paghuhukom sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya't manalangin tayo ng walang humpay tulad ni Abraham upang tayo ay maging handa para sa darating na paghuhukom. Amen? Sige, magdasal ayo. Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa inyo dahil sa katuroang ito tungkol kay Abraham at sa paghuhukom na darating sa mundo. Diyos Ama, tulungan mo po kaming maging walang humpay sa aming panalangin tulad ni Abraham upang ito ay magdulot ng kaligtasan. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga anak, para sa ating pamilya at mga kaibigan. At naway pagpalain sila sa pamamagitan natin na mananalangin ng ganito. Amang Diyos, nais po naming ipanganak si Kristo sa amin Panginoon. Diyos, dalangin ko na ikaw ay gumawa ng makapangyarihang paraan sa pamamagitan ni iyong salita at espiritu upang si Kristo ay mahayag sa bawat isa sa amin, upang sa aming paglabas sa mundo, naway makita kanila, Panginoon, at naway matanggap kanila at luwalhatiin ka sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa pamamagitan ng ating mga salita. Lubos po kaming nagpapasalamat sa biyayang ito. Imo ang himaya o kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ipagpag nato ang pagdayag sa Ginoo.